blood on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ngayon magre-reaction video tayo ng Goosebump Top 5 reaction video kagad. So, shoutout kay Logong Lagalag. At ako ay 3 AM na nga pala. Tsaka ako palang naisipang reaction video. Kasi siyempre itong mga oras na nakakatakot. Actually, nanonood ako ng movie kakatapos lang. Kailangan ko may pang-upload bukas. So, ito huwag natin patagalin. Ito ay Goosebump Top 5. Napatigil sila sa paglalaro dahil maglalakad na aswang sa bubong. Naku po, sa aswang to. So, ito huwag natin patagalin. Tirahin natin ito bago pa tirahin ng iba. The Rooftop. Ang mapapanood nyo ay kuha Shoutout sa mga may rooftop dyan. Ito na ang bulto sa rooftop. ng security camera sa isang office. Usually, nagpupunta ang mga nagtatrabaho sa rooftop para makapag-relax, Sarap ng magpahangin rooftop, at manigarilyo sa break nila. Isang gabi, habang busy siya sa paghitit ng sigarilyo, may nangyayari na din pala sa paligid niya nang hindi niya alam. Uy, Japanese to. Makatakot to. Uy, gago. May anino sa pinto, oh. May anino sa pinto. Babae. Mahaba buhok. Ay, gago. Nawala. Putya. Ano to? Kala ko may mukha dito. Ito nakita nito. Kala ko mukha pa eh. Kinabahan ako doon. Sa frosted glass ng pinto, makikita mo ang dahan-dahang paglabas ng imahe ng babae. Tila umaakyat ito sa hagdan at naglalakad sa harapan ng pinto. It could be just a co-worker, pero pagkatapos manigarilyo ng lalaki sa rooftop, pagbukas niya ng pinto, Nawala yung wala babae. namang tao doon. Ang imahe ng babae ay bigla na lang naglaho. Mukhang hindi niya nakita ang babae sa salamin dahil wala siyang naging reaksyon nang buksan niya ang pinto. Ang sabi ng nag-post, Hindi naman salamin yun eh. Ano yun eh? Screen yun, di ba? ito ay kaluluwa ng dating nagtatrabaho sa office kung saan nagpakamatay ito sa Sa Japan talaga, daming nanggagawin, tumatalon sa building. pagtalon sa rooftop. Hindi pa din kaya matahimik ang kanyang kaluluwa kaya nagpaparamdam pa din siya sa gusali? Ikaw na ang humusga. Mineshaft. In this video, isang Ukrainian man ang nag-e-explore sa gitna ng kagubatan. Hindi sinabi sa post kung ano mismo ang ginagawa ng lalaki sa lugar na yon ng mag-isa. Naglululo yan sa gubat. Di alam yung ginagawa mag-isa eh. Mag-isa tapos sa gubat, di naglululo. Pero makikita mo na napapalibutan siya ng matataas na puno. Sa likod niya, may abandonadong mineshaft na binarahan ng mga putol-putol na Yan, dyan siya naglululo. kahoy. His curiosity kicked in, kaya sinilip niya ang ilalim ng shaft. Pagtutok niya ng camera dito, that's when he had a terrifying encounter. Ох, завелся не коп. В жуткое место. Sabi niya, andito ako ngayon, nag-iisa sa gubat. Такие руины. И вот, ну, неспокойно, как бы вот, Medyo nag-iinit na ang pakaramdam ko. что солнце не зашло, Pag lumubog yung araw, mag-uumpisa na ako. а как-то мрачно, очень мрачно. Еще и в колодце Dito ako pupwesto sa ilalim ng madilim na shop na to. что-то шипит. Может, мужик? Oy, gago! May kalbo. Kalbo yata yun ah. Nakita mo ba yon? Kalbong Tignan mabuti ang gago. loob ng mineshaft. Sa ilalim nito makikita mo ang isang mukha na nakatingalang nakatingin din Kala ko ako eh, kalbo eh. Mabulo lang yung mata eh. sa kanya. Malinaw mong makikita ang mga mata nito na tila nagliliwanag pa. Makikita mo din ang hugis ng mukha at bibig nito. Ang creature na nakita niya ay parang katulad ng bungo ng tao. Meron nga kaya talagang naninirahan sa ilalim ng balon na to kaya tinakpan nila ng mga kahoy ang itaas nito? What do you think this is?
Ikaw na ang bahalang magpasya. Yung nakakita na nitong bad trip yon kasi naunahan siya sa pwesto naglulo Ghost Track. Merong folklore sa San Antonio, Texas na tinatawag nilang haunted tracks. They say a spirit of a benevolent boy lingers by the railroad crossing to lend a ghostly hand. Kapag nga daw nagpark ka malapit sa railroad crossing at may paparating ng train, may magtutulak ng sasakyan mo para Oh, hindi shit. ka tamaan ng train. At kapag sinabuyan mo ng powder ang sasakyan mo, lalabas ang handprint ng bata. Ganito ang ginawa nila sa video para tignan kung totoo ang urban legend. Oh, Heriberto, go. Se está cayendo. Just do it. It's okay. Ano yun? Nilalagyan ng harina ba yun? Ano to? Piprito niya? Hold on. Harina nga. Whoa, it's still working. Look. Yeah, put your hand. Sorry. Así que, somebody touched it. Put it right here. Oh, okay. Who's? Wait, no, then do it again. Heriberto, do it again. Yari. Wait, no, then do it again. Heriberto, do it again. Right here. Oh! No manches. Mira. Tignan mo, hindi na alis na smeron ulit. Go. Mira. Uy, gago, creepy to Sinabuyan ng lalaki ang likod ng sasakyan nila Ano nangyari yun? Ibinura naman ang kamay. Binura ng kamay, di ba? ng harina para makita kung totoong may lalabas na handprint. Sa una, wala silang nakita. Pero nang pagsaboy niya sa gilid ng kotse, lumitaw ang maliit na handprint. Ang nakakapagtaka dito, kapag tinanggal nila ang harina sa salamin ng kotse, pagbuhos nila ng powder, muling lilitaw ang handprint ng bata kahit napunasan nila ito ng Bata ba yan? Ang laking kamay naman ng bata na yan. ulit-ulit, hindi nabubura ang marka ng kamay dito. Totoo kaya ang urban legend na to? Kayo mga ka-goosebumps, ano ang masasabi nyo dito? Hindi ko alam paano nila ginawa yun, pero ang creepy nun kung totoo talaga may humahawak ng kamay, no? Funeral Service. Pagkatapos lang ng funeral service nung araw na yun, nagmamaneho ang lalaki ng mag-isa para dalhin ang ataol sa pamilya niya. However, sa gitna ng kanyang paglalakbay, mararamdaman niyang hindi na pala siya nag-iisa. Dahil sa likod niya, may ingay at pagkatok na nanggagaling sa loob ng ataol. Hindi ko yata kaya mag-drive na may ataol sa loob ng kotse. Parang hindi ko kaya. Kayo, kaya nyo kaya? May kumakatok, oh. Malakas ang kalampag ng ataol. Para bang kung sino ang laman nito ay humihingi ng tulong para palabasin siya. Sa takot ng driver, Uy, baka buhay pa. inihinto niya muna ang sasakyan. Inayos niya ang mga gamit sa likod ng sasakyan na maaaring gumawa ng ingay. Sinecure niya din ang ataol ngunit nang muli siyang magmaneho, bumalik muli ang pagkatok na naririnig niya. Uy. Ba't dito nakalagay yung ataol? Parang hindi naman parang hindi naman limousine. May kumakatok talaga, oh.
Kahit inayos na niya ang mga gamit sa loob ng sasakyan, nagpatuloy pa din Ako naniniwala ako dito kasi ganyan din ako pag may maingay na gamit sa kotse ko. Inaayos ko talaga. Ayoko nung may tumutunog pag ako nagdadrive. ng pagkatok na naririnig niya. Nang maulit muli ang pagkatok, hindi na nga siya huminto pa at ipinagpatuloy na lang niya na maihatid ang ataol sa pamilya nito. Ayon sa kanya, sa tagal niyang nagtatrabaho sa funeral service, ito ang unang pagkakataon na naka-experience siya ng ganong pangyayari. Ikaw, Di, ang tanong, meron bang laman yung kabaong ngayon or kabaong lang yung dala niya? Kasi kung may laman yung kabaong na talaga napatay, puta, hindi ko kaya talaga mag-drive ng ganyan, sobra. kaya mo bang magmaneho ng mag-isa knowing na ang kasama mo ay patay na? Ay, oo, may laman niya, may laman. Heavy footsteps. Si Mari ay mahilig mag-post ng mga video kasama ang alaga niyang pusa na si Top Top. Oh, manda na kayo, ito na, pusi na naman to. Naging routine na nila sa gabi bago sila matulog ay lalaroin niya muna ang alaga niyang pusa para paggurin ito at kasabay na din ito ang pagve-video. Isang beses, lagpas 12:00 na ng gabi, naglalaro lang uli sila ni Top Top nang bigla na lang silang napatigil sa ginagawa nila. Ito ang nangyari. Pero talaga naman yung mga pusa, sa gabi talaga yan nilalaro, malimit. Pilipino to. Katulala yung pusa, oh. Gago, may nagpaparamdam sa taas. Oh, Lord. Sa bubong nila, nakarinig sila ng mga kalampag para nga daw tong naglalakad. Sinasabi lang ni Mari sa sarili niya na pusa lang yun. However, hindi nawawala ang takot sa kanya dahil hindi normal ang ingay nito. Kahit ang pusa niya ay napahinto sa paglalaro at naging alerto ito sa paligid nila. Sa nervyos niya, napadasal na lang si Mari. Ang buong akala nila tapos na pero hindi pa pala. Patingin-tingin si Top Top sa bubong at Minsan talaga matagal laruin yung mga pusa, eh. Diyos niya. Napadasal na lang si Mari. Ang buong akala nila tapos na pero hindi pa pala. Patingin-tingin si Top Top sa bubong at bintana na para bang nararamdaman ito ang naglalakad sa bubong nila. Creepy. Time check ta, time check. 12:39 12:39 a.m. Oh, usually ganyan yan, pag nilalaro nyo yung mga pusa nyo, ganun talaga, mga ganyan, 12 bago kayo matulog, ganun talaga. Saron? Tugo pa? Asan pa? Ayun, may lumalagabog na naman, oh. Usually talaga, pag nilalaro nyo yung mga pusa nyo, usually talaga medyo nakakarinig tayo ng lagabog. Ayun, lumalagabog, oh. Minsan lagabog, minsan langit-ngit. Depende. Depende sa mood. Malakas na, oh. Mas malakas ito. Matutulog na sana si Top Top. Tahimik ang paligid, kaya dinig na dinig mo talaga ang bawat yabag sa bubong. Tama. Kasi mga gatong oras talagang tahimik yan. Kaya
dapat pag nilalaro niyo yung pusa niyo, medyo dahan-dahan lang para wala kaming naririnig na langit-ngit or kumakalabog or kung ano man sounds. Hindi ito tunog ng pusang naglalakad dahil kung napakinggan mong mabuti, ito ay tunog ng naglalakad na tao. Nararamdaman nga ni Tap Tap ang takot ni Mari, kaya para maging komportable ang amo niya ay tinabihan na siya ng alaga niyang pusa. Para bantayan at protektahan siya. Ano sa tingin niyo ang naglalakad sa bubong ng bahay nila nung gabi na yon? Kung ikaw si Mari, kaya mo bang silipin sa bintana ang pinagmumulan ng ingay? Lights in the sky. Nagkagulo ang mga tao isang gabi sa Cucuta, Colombia. Hawak-hawak nila ang kanilang cellphone at may binivideohan sa langit. Naggulat na lang sila dahil sa likod ng makakapal na ulap, May green? naglitawan ang mga hindi maipaliwanag na ilaw. Panoorin ang video. Kulay green, no? Ano yung kulay green? Hindi, parang mga puti. Oh. Ay, ano yung tatay? Mga UFO? Baka UFO? Makikita mo ang paglabas ng ilaw sa likod ng makapal na ulap. Hindi ito mga pangkaraniwang ilaw. Nag-iiba-iba ang kulay nito at hindi rin siya katulad ng sa regular na eroplano. Hindi, Nung oo. lumabas ang kulay berdeng ilaw, mapapansin mo na static lang ito, as if kung saan nanggagaling ang mga ito ay nakahover lang. Matapos noon, naglabasan ang mga puting ilaw at ito ay may mga erratic movements. Mabilis din ang galaw nito at pabago-bago ng direksyon. Sa likod nga ba ng ulap nakatago ang isang unidentified flying Bakit pag gabi, pag may lumabas talaga, kulay puti, no? object? O eto kaya ay vast aerial hoax lang na gamit ang mga drones? Just like before, nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. UFO. Sana ay kinilabutan Uy, ka sa tapos na. Ang bilis naman, nabitin ako dito. Pero creepy nung ano, ang creepy ng pusa. Nakakaramdam din yung pusa, eh. No? Yung mga pusa, nagkakaamuyan ng kapwa pusa talaga, eh. Oh. Malalakas ang mga pang-amoy niyan, eh. Kasi medyo talaga maamoy ang mga pusa na yan, lalo pag di naliligo. Kaya nagkakaamoy yan sila. So yun, thank you sa panonood at hanggang sa muling